So while waiting tayo sa sa pagdating ni General Torre at ng kanyang mga tropa, ano mo natin to, pag-usapan natin itong bahay ni dating presidente ni Tatay Digong, no, ni ex-president Rodrigo Roa Duterte. So at gusto kong i-shout out ang mga Dilawan, Pinklawan, and also sa mga loyalist na I know for sure na kayo na blinded sa siyempre sa inyong mga narratives, no, ng inyong mga amo. Kung amo namin si Duterte, amo naman ninyo ang di ko alam sino bang amo ng mga Dilawan. So si Joe Masison, NTA, diba? Mga Joe Masison, sino pang amo nila? Sino ba? Sino bang amo? Paki-comment nga diyan. Oligarchs, no. Ang oligarchs is funded yan sila ng ang mga Dilawan, no, mostly sa mga pinapundahan ng mga oligarchs ay mga taga-liberal party. So ito yung bahay nila Tatay Digong. Di ba? Mantakin mo to, panigurado sure ako dito. Isa diyan sa inyong mga nanonood ngayon sa akin o sa vlog na to, panigurado mas maganda pa bahay nyo kumpara dito sa bahay ni Tatay Duterte. Na itong mama na to, fiscal judge, di ba? Tapos siya, mayor for 21 years. One term na congressman or representative, and nitong huli ay presidente, di ba? Tapos anak pa siya ng gobernador. Pero ito yung yung nanay niya teacher, public school teacher. Pero ito yung kanyang bahay, di ba? Tatanda na siya, sabi nga niya mamamatay na lang siya, hindi pa siya yumaman. Hindi nga siya nakabili ng ng mga high-end na mga sasakyan, mga luxury car or mga sports car or mga supercar. Wala siyang ganun. Hindi niya napalitan ang kanyang sasakyan, ganun pa rin daw, luma. Kasi wala siyang ginawang hindi siya nakakurakot, hindi siya nakakuha ng pera sa gobyerno. Kasi ginawa niya buong buhay niya ay puro serbisyo publiko lamang. Puro lang pagtatrabaho, no, para sa mamamayan. So ngayon mga Pinklawan, Dilawan, mga loyalist, no. So shout out sa inyong tatlo. Let me know sa comment box. Anong masasabi niyo dito sa ganitong ori ng pagiging napakasimple, napaka-humble ng bahay ni Tatay Digong, ng kanyang buhay, actually lifestyle. Narinig niyo ba sila na pamilya na bumabiyahe papuntang Paris, di ba? Italy, Europe tour, di ba? Nagtutour siguro sila pero paminsan-minsan, di ba? Di ko alam, parang hindi ko narinig si Tatay Digong talaga nagtutour sa Europe. Parang ngayon pa lang sa ICC. Pero hindi siya tour na yung mamamasyal siya doon mag-i-enjoy. So siya, no, lilitisin. Anyway, so si VP Sara parang meron siyang tour Japan, no? Pero which is ang Japan, Hong Kong, lang yan yung Japan, yung nag-Japan sila dalawa ni Kitty Duterte. Napaka-ordinary. I mean, kahit ordinary citizen kayang mag-Japan, di ba? Kahit mga middle class earner kayang mag-Japan. So hindi siya big deal. So ito yung bahay ni Tatay Duterte. Ito yung bahay ng presidente inyong sinasabihang mamamatay tao, sinasabihan ninyo na kurakot. Ito 'yon, no? Saan dyan ang kurakot? So ito yung lugar, ito yung subdivision na kinatitirikan ng kanyang bahay, di ba? Hindi man lang siya extravagant subdivision, hindi man siya luxury, hindi siya luxury na subdivision, hindi siya high end, hindi siya exclusive, di ba? Merong mga mayayamang dito. Meron akong alam kahit paano, 2 or 3 na mga mayayaman ang mga nakatira talaga, like Insular Village. Insular Village tsaka yung Las Terrazas. Yan lang pagkakalam ko, 2 at least, no. Yan po yung mga tirahan dito ng mga mayayaman, mga negosyante. Pero si Tatay Digong dito siya nakatira, wala nga hindi nga sila exclusive yung lugar kasi pwedeng pumasok dito kahit sino. Hindi siya yung kagaya sa ibang mga subdivision na gated, di ba? Tsaka wala kang marinig na mayroon silang condominium or mga mansion, no, somewhere, anywhere. Unlike sa ibang mga kongresista natin, nakabili ng chopper, nakatira na sa Corinthian, nakabili ng unit, nakabili ng bahay sa Forbes Park, sana all, di ba? Nakatira sa Green Meadows, lugar ng mga mayayaman nila Chris Aquino, for example, di ba? So merong bahay sa Alabang, no, sa Dasmariñas, Alabang, Makati, Dasmariñas, Makati, Ayala, Alabang, and saan pa? Forbes Park, no? So yan yung mga bahay ng mga kongresista natin. Magkano ba sahod ng congressman, mga representative? So hindi bababa sa 200,000.
Pero bakit afford nila yung ano, mga Gucci, mga Burberry, mga ano ba ba, mga Patek, 'di ba? Napakamahal na mga ano, mga high-end na mga luxury brands, mga luxury na mga gamit. Talagang on the rich can afford. For example, Stella Kimbo. Stella Kimbo is a public teacher bago siya nag-enter sa politics. Ngayon, ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga kagamitan, mga nabili ay daig niya pa sila Heart Evangelista na fashion icon. Daig niya pa si Marian Rivera na high speed talent ng GMA, di ba? So ngayon, mga dilawan, mga pinklawan, mga loyalist, pwede ko kayong tatanungin heart to tayo dito. Huwag niyo kung ano, yung sagutin na parang ano na may hate, no, na dahil ako ay Duterte supporter kasi nga supporter. Sino ba bang ano, hinanga ako? For example, no, Miriam Defensor Santiago. Hindi siya taga Davao pero saludo ako sa kanya, mataas respeto. Tsaka ayun, idol ko talaga siya. Sa kanyang pagiging ano, napaka articulate, napaka matalino. So si Miriam Defensor Santiago. Actually overqualified siya sa Pilipinas. Hindi siya talaga siya pwedeng maging ano dito. Magiging leader kasi hindi siya maintindihan. Napaka-slow kasi ng utak ng ano karamihang mga tawag nito, mga kapwa senator niya nung sa mga speech niya, mga deliberation, hindi siya naiintindihan ng mga kapwa senators kasi ang bobobo, no. Pero si Miriam Defensor ang talino. Hindi siya taga Davao pero hinahangaan ko siya. So si Duterte, it just happened na taga Davao siya. Pero kahit hindi siya taga Davao o kahit pa ako taga Manila or taga Visayas, hindi malayong hindi ko to hahangaan ng mamang to. Kasi nga napaka honest to goodness, napaka sipag magtrabaho, napaka decisive, napaka tino, napaka decisive, authoritarian, di ba? May command talaga siya. Political, grabe yung kanyang ano, political branding, no? Kanyang ano, political will. Kaya ayan, ito, kita mo bahay niya, yung bahay niya wala nga ayos ang pintura eh. Huh? Di ba? Huh? Napaka simpleng bahay. Ako meron ako mga nadadaan ng mga siyempre alam niyo naman ako napupunta ako sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang dami ko makikita mga bahay na siyempre tinatanong ko sa mga driver na aking sinasakyan kung kaninong bahay yon. Mansion, palasyo. For example, Escudero, bahay ng tatay ni Chis Escudero sa Sorsogon. Ganda. Kasi ang layo mula sa entrance, hindi mo talaga pwedeng ransakin kasi malayo ka pa lang. Pwede ka nang maunahan ng sniper. Pero dito, bahay ni Tatay Digong, mga kapitbahay. Alam mo kung hindi to simpleng tao si Tatay Digong, kung ito'y kurakot, hindi to makikita dito sa ganitong lugar. Kasi ang daming yaman, ang daming pera, di ba? Siyempre, anong purpose ng pera yung kinakamkam? Bilyones, di ba? Kung hindi ka titira sa mga luxury subdivision, mga high-end subdivision, sa mga exclusive subdivision, di ba? Or mga high-end na mga condominium, di ba? Pang upper class na mga condominium. Bakit hindi doon titira ang mga Duterte, di ba? Marami silang pera, kung marami silang perang ninakaw, ba't sila magtitiis ito papanggap habang buhay, di ba? Marami silang pera tapos papanggap pa ito. Napakasimple ba? Wala nang pintura, oh. Panigurado dyan. Kayo mga nanonood ngayon dito, panigurado mas marami pa na, mas ano pa yung ano nyo dyan, bahay. Mas maganda pa dito. Kumpara kay Tatay Digong. Presidente na yan, ha? Misa nga, barangay captain, no? Mas maganda pa bahay ng mga barangay captain dito kay Tatay Digong. Galing. Oo nga pala, naalala ko yung ano, yung si I don't know kung familiar niyo si Crisit Loretta Cho. Siya ay minsan siyang fundraising para ibigay namin sa kanya as token of love and great pasasalamat, no. Pasasalamat kay Tatay Digong nung sa kanyang pag-step down sa kanyang position as president. That's July or August something ba yun. Basta tinurn over namin sa kanya yung relo. Yung relo is worth 1 million pesos yan eh. Na ano pa ngayon eh, parang bribery daw ang tawag. Hindi niya tinanggap muna nung nasa time niya kasi regalo. Sabi niya, ano bang ginawa ko para mahalin niyo ako ng ganito? Basta nakakatuwa. Kasi ang kailangan namin na fans ni Crisit Loretta Cho sa kanyang Gava Gives ay 1 million pesos lang dapat. Kasi yun na yung pinaka-exact amount ng relo na gusto ni Tatay Digong. Ngayon, ang nalikom ni Miss Crisit Loretta Cho mula sa kanyang mga followers, isa na ako dun sa nagbigay. Binigay ko, i-disclose ko 100 pesos. So, di ba? So, Gava Gives. So, nakalikom kami ng
2 million I think, lagpas or almost 2 million. So siyempre since 1 million na yung value ng relo na binili para kay Tatay Digong, ang sobra ay pinagawa ni Tatay Digong sa, kasi hindi pwedeng tanggapin ni Tatay, ayaw niya tumanggap talaga ng pera kahit wala na sa posisyon. Hindi naman sa dahil ayaw niya makasuhan ng bribery, kahit pa nga hindi naman talaga siya makasuhan kasi wala na nga siya sa posisyon, ordinary citizen na siya. Ang ginawa niya at saka meron siyang delikadesa at hiya. Oo. 'Di ba? Yung iba diyan, ninanakaw no, nagkautang-utang ang Pilipinas, wala namang flagship project, pero lubog ang bansa sa utang. Wala namang basta nagnakaw pa, ninakawan ng PSO, lahat na lang halos nakawan. Lahat na lang na walang pinipili. Pwedeng pag nakawan, muntik na nga ang PhilHealth. Buti na lang ngayon ipapabalik ng Supreme Court ang yung kinuhang 69 billion or 89 billion ba 'yun, basta. So ngayon, balikan natin sa Tatay Digong that time. No? So, ayan, tatanggapin ng cash. Ang ginawa ng cash, ang pera na yan is parang niya. Ito na bali kasama natin si RPB. Nakoy pong tala sa mga sir. Boss, excuse me. Sa content na to, kinakausap ko dito yung Pinklawan, Dilawan, tsaka Loyalist. Na, syempre, di ba, alam naman natin na pinagbintangan si Duterte. Kurakot, di ba? Kurakot yan, bahay. Yung bari anak ba? Huwag ay pintura Tingnan yung bahay ni Tatay Digong. Yan kurakot ba yung tinatawag na? Ang liit, parang normal lang. Sa mga viewers ni RPB. Mas malaki pa itong harapan nyo. Mga bahay nila. Sa bahay ni Tatay Digong. Grabe po. Ay, motoo ka nga bilyonaryo si Tatay Digong tapos nagpatik-atik lang ang pobre. Di ba? So muna siya. Okay, ha? So yan. Bali, kinakausap ko ng ng tapatan dito. So sagutin niyo ko ng walang hit. Okay lang. Sagutin niyo ko. Lahat tayo, sinabihan niyo kami, amo namin si Digong. So amo niyo rin si Joe Masison, mga Dilawan in Pinklawan. Kasi NPA yun leftist. Binabayaran daw tayo. Bayad. Bayad siya yung mga naong. Si yung mga loyalista. Hello? So yun lang ha. Bali, habang inaantay natin si General Torre, ito, pinag-usapan natin yung bahay. So yun nga. Kung kurakot ba yan? Maganda pa bahay niya dyan. Wala nga pintura. Ano?